So yun guys, no, welcome back to my channel na naman, no. Yun guys is magre-react tayo sa movie na Teacher's Diary. Yun. Pinanood ko to sa guys, no. Hindi ko alam kung Brazilian ba yun o Indian, no? Pero napakaganda niya guys. Kasi no, may mga question pala ako ngayon na nangyari. So sasagutin natin yan, di ba? Let's go, sasagutin natin yan. So, for number one answer, what is the movie all about? I think, the movie is all about, love and sacrifice for the children. Sacrifice, nothing anyone, no? Follow your dreams, and be happy to help everyone, no? So, yun. Di ba masasagot ko tapos? So, it's all about love din. Be more than love. So, number two question na pala tayo. What is the name of the movie film? What are the filmmakers trying to tell us? Ang sasabi sa atin ng movie is, I think, kasi, parang, siya, nasabi sa atin na, huwag kang sumuko sa, sa pinapangarap mo. Kung para sa'yo talaga yun. No? I-follow mo lang yung kagustuhan mo. Tulad na ginawa ng lalaki, di ba? Kung napanood nyo, tulad na ginawa ng lalaki. Nakagusto siya dun. Pero nung narinig niya na may jowa na, nalungkot siya, di ba? Pero nung narinig niya ulit na meron na siyang babalik siya dun sa pinaunang na na-assign. Sobrang saya niya, di ba? Parang gusto pakita ng natin na mahalin mo yung tao mahal mo at mahalin mo yung tao na sa tingin mo para sa'yo, di ba? Sa tingin sa atin na ang edukasyon is mahalaga, di ba? Dahil ginawa talaga lahat ng lalaki, pati ng babae na mapasok yung isang bata na grade 6 student na maka-graduate, di ba? So, ginawa niya lahat. Tumulong siya sa tatay na mga isda para mapasok lang yung isa, di ba? So, yun, no? So, yun lang yung sagot ko. Number 3 question is the movie at all similar to what happened in real life? Why or why not? Explain your answer. Ang masasabi ko dito is yes, it will happen in a real life time. Di mo alam kung sino tinatahana sa'yo at di mo alam kung sino yung magmamahal talaga sa'yo, no? Di naman sure agad na kung may jowa na, siya din forever mo, no? Di ba? Tapos saka yung gusto i-compare yung gusto ng lalaki na tanggalin yung tattoo ng babae sa kamay niya. Parang ang dami na ngayon dahil ayaw nila may secure sa mga nila. Dahil may tattoo lang yung babae, ayaw ng lalaki dahil baka mabuli siya. Pero nakapangit din kasi dun guys, no? Dahil wag mong kontrolin yung isang tao na gustong gusto niya. Ang dami nangyayari ngayon guys dahil insecure na yung mga tao ngayon, di ba? Dahil sa mga tao na bully rin, di ba? Na-insecure na sila dahil sa mga ginagawa ng mga tao. Napakano rin ngayon na kukontrolin yung tao. Nakontrolin yung tao. Tatanggalin yung mga lumipat siya ng eskwelahan. Samahan siya sa school niya, di ba? Nakapangit na kasi itong guys dahil kukontrolin mo isang tao na ayaw naman ng tao na gawin yun para sa sarili niya. Sabi ko lang doon sa lalaki, sabi sa mga ganun na pinipilit yun. Huwag niyo kontrolin yung mga jowa or mga girlfriend or boyfriend nyo. Huwag niyo kontrolin. Hirap dahil
Mahirap nun. So, yun na po sa to. Next. So, tapos na ng question number 4 naman tayo. What are the key points that are the most memorable for you throughout the whole movie? Sabi ko lang is the ending. Sobrang na-intrigue ako sa ending dahil yung kala mong may nag-hallucinate sila na makikita sila mag-isa-isa. Yung isa't isa, no? Magkikita sila ng isa't isa. Napaka-challenge yung kala mo talaga yun magkikita sila. Pero sa ending talaga nakikita sila. Tsaka dalawa memorable yung ending sa yung middle. Tapos nakasabi ko na kasi, yung middle, yung parang pinaglayat sa Tadhana, yung na-assign siya sa ibang andun siya. Yung kailan umalis yung lalaki, andun siya sa ina-assign nila. So, napakano lang nun guys, no? Napapangit ng ganun, yung kailan yung wala yung hinihintay mo, andun ka. Tapos yung wala ka, andun yung hinihintay mo. Napakapangit din nun guys dahil napakahirap nun. Kaya, yung pinaka-memorable talaga sa akin. Yung hindi nila matagpag-tagpo yung isa't isa. So, hindi sila nagkakita-kita talaga yung mukha nila, no? Pero di ko alam, no, paano nila re-realize yung mukha ng isa't isa, di pa sila nagkikita. Yung number 4 tayo, number 5 pala last, sorry. What did you learn from this movie? So, ayun yung parang, I learned this movie is to be what I learned is to be generous and mapagbigay ka sa kung anong gusto ng minamahal mo. Ibigay mo kung gusto niya. Dahil lang ba sa mahal mo siya, di mo siya papawalan, gano'n. Kung mahal mo tayo isang tao, ibigay mo yung gusto niya at suporta mo yung gusto niya. Dahil di naman sila nakatadhana sa'yo, di ba? Dahil di naman lahat sa'yo nakatadhana sa'yo. So, parang ibibigay mo talaga lahat ng para sa kanya, para mahalin ka, di ba? Tulad ginawa ng babae sa lalaki, di ba? Pinatangkad yung mga tattoo niya. Tapos, pa-iba siya ng school. Yung buhok niya. So, napaka talaga nun guys. Dahil, napakahirap pag ganun. So, pwede na rin yung tattoo dahil bawal sa school na rin. Pero sa teacher pwede. Pero, hindi mo kasi kontrol yung isang tao na na hindi naman nagpapasya sa kanya, sa sarili niya dahil napakahirap ng gano'n dahil parang kinokontrol mo siya sa buhay niya, no? Ang dami sa ganyan guys, no? Alam ko lang sabi ko na to sa sa number 3, question number 3, pero ito talaga yung pinaka-ko talaga guys, doon ako guys, na-intrigue sa nila, na parang kinokontrol nila. Tapos, parang narinig ko sa movie na to is, kapag ibigay mo sa kanya kung saan siya sasaya. Tulad na binigay ng lalaki. Di ba sa huli guys, parang sumakay sila ng sasakyan. Palis sila. Pero lalaki, sabi ng babae, ititigil niya. Pero yung lalaki, support na siya. Alam niya na hindi sila magkapareho ng gusto. Dahil yung babae, di ba, ang gusto niya, gawin niya sa paraan na makikita ng mga estudyante niya, gusto niya makita yung mga estudyante niya. Yung sa lalaki naman, gusto niya yung safe, pero di na masyado maintindihan. Gusto ng babae, sa yung lalaki na gusto nyo, ganun, gusto niya lang ma-realize ng mga estudyante kung ano talaga, ganun gusto niya. Kunyari yung ginawa ng lalaki na yung parang parang bahay sa tubig, ganun. Hindi ko alam pa tawag doon. Ginawa niyang thread, tapos pinahila niya sa sa isang bangka. Hinila niya yung parang bahay na nasa tubig, nakalutang. Tapos hinila niya gamit ang bangka. Parang ginawa niyang thread yun. So ngayon, di ba,
nare-realize ng mga bata yung ganun. Eh, sobrang nare-realize. Kasi naman doon sa mga ano, isa naman sa mga lalaki na gusto niya safe, pero hindi masyado naiintindihan ng mga estudyante. So, ayun lang para reaction, no? Pero, masabi ko lang sa movie na to is, panoorin niya. Sobrang ganda niya, guys. Parang movie siya na, no? May halong nakakatawa siya, tapos, nakakilig, minsan nakakatawa sa kilig talaga eh. Tapos, napakaganda ng movie niya, ng ano na, yung parang talagang, hindi siya matatawa talaga, minsan malulungkot ka, dahil hindi siya nagkita, minsan makikiligin ka, no? Halo-halo yata dun eh. Ang ganda na, promise. Panoorin nyo, Teacher's Diary. Lalagay ko sa comment section yung ano, yung movie. Bye-bye!